Sabi dati ni Joseph Goebbels, a lie told often enough becomes the truth. At dahil mag-i-eleksyon na naman, asahan na ang pagbaha ng mga fake news at mga mali-maling mga balita, sinasadya man o hindi. Kaya the Media Quest Group, along with the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, PLDT and SMART, recently launched the Think Ka Muna Pilipinas advocacy campaign ahead of the 2025 elections. And to talk about that, we have Mr. Mon Isberto, Corporate Communications Consultant of MediaQuest Holdings Incorporated. Sir, good afternoon. Welcome to Afternoon Delight. Hi, good afternoon, and thank you very much for having me. Sir, a pleasure, the pleasure and the privilege is ours. Diyos ko, Lodi talaga. Pero sir, sige, umpisahan na natin. There is a Think Ka Muna Pilipinas campaign, as we mentioned. Pero saan po ba nanggaling? How did we go about the decision? And paano po nabuo yung Think Ka Muna, quote-unquote Think Ka Muna? Well, kasi Think Ka Muna is an advocacy campaign for media and information literacy. When you talk about media information literacy, you're talking about using critical thinking skills para mas maintindihan natin yung balita, impormasyon, na nanggagaling sa iba't ibang mga sources. Kung iisipin mo, Denise, hindi ba yun ang negosyo natin? That's why this has become a core corporate advocacy ng MediaQuest Group. Ngayon, siyempre, dahil nabanggit nga nyo, parating ang isang eleksyon, medyo nagiging critical ito. Pero hindi lang eleksyon Lords, this is something that we need to do every day. At saka, bawat Pilipino, hamon ito para sa ating mga kababayan. Paano mo malalaman kung ano yung totoo at anong hindi? Nako. Sa ngayon, sa media scene natin ngayon. Pero, Sir Mon, apparently, sinasabi ng mga epidemya talaga ang misinformation, disinformation, at even yung mga first world countries, may problema pa rin ng mga ganyan. At on where to approach to attack the problem, parang it's a multi-headed dragon. Totoo. And where do you begin? Totoo. Medyo malaking problema talaga. Pero bago natin ipagpatuloy ito, please sa susunod, wag na sermon. Kasi parang sermon. O, ano? Naisingit mo pa. para lang anyway. Pero going to your point, malaking problema ito kasi nga tulad ng sinasabi mo, parang araw-araw naghahabagat tayo ng balita, hindi ba? Nasaan yung mga cellphone? Lahat, 75% of Filipinos have smartphones. At habang ginagamit nila yun, doon dumadalo yung balita, informasyon, the regular news channels, Facebook, TikTok, etc. Ang dami talaga. So it's a huge problem. Hindi ko minamaliit yung problema nito. Pero, meron kang pwedeng gawin. Kahit sa gitna niyang malaking hamon na yan, there's something that you can do. Kaya nga, pinangalanan natin yung programa natin, Think Ka Muna. Kasi yun ang unang bagay na kailangan gawin ng ating mga kapatid, mga kababayan natin, para magsimula na magkaroon ng pagkakataon na mas mahiwalay yung totoo at hindi totoo dito sa dilubyo ng mga balitang umaabot sa atin. Hindi ba, Sir, hindi ba mo, Mr. Isberto, hindi ho ba ang pinakaugat ng lahat nito ay pag kinalkal mo ng kinalkal, ang usapin nito ng education system, ang intellectual na pagsasanay sa atin, ang paghahasa ng ating thinking skills, goes beyond malaliman talaga siya. Totoo. Okay. Ang grupo na sa likod ng Think Ka Muna ay may ilang mga may 7 na tama ba na nakita ko siya, ilang mga paraan ng pag-approach sa problema. Okay. Una, tama, dapat talaga nasa educational system ito And siguro that should be part of our advocacy to encourage our education system to incorporate more MIL or critical thinking skills in the curriculum. Kulang sa totoo lang. Alam mo, ang understanding ko, correct me if I'm wrong,
tinuturo ang MIL in our formal educational system in senior high. Senior high, that's late. Medyo patay na yung Oo, kabayo. correct. No? At iba na teknolohiya nun. So, media information literacy, yung Yes. MIL. Yung ibang mga bansa, katulad yung mga Scandinavian countries, Finland in particular, they teach MIL starting kinder. At ini-incorporate nila yung critical thinking skills sa curriculum nila hanggang college. Ang sabi nga ng ibang eksperto, ang MIL is not just a media skill, it is a life skill. Life skill, totoo yan. Okay. So bakit? Kasi, kayo, naranasan na niyo siguro ito. No? Nakatanggap ka na ba ng text o ng post, nakita ka ng post sa social media? Binigay ko yung OTP ko. Hindi. Sabi, mananalo daw ang premyo. Yun, mga ganon. O, di ba? Or mag-aalok sa'yo, mag-invest ka sa ganitong bagay, ang laking kitang makukuha mo. No? Or, papadalang ka ng isang post na, naku, nakakagalit, nakakainis. Okay? Hindi aksidente. Kasi kaya naluloko o nabubudol ang maraming tao. Kasi itong gumagawa nitong mga nag-i-scam nito, sinasakyan nila yung psychology ng tao. Yes. Anong ibig sabihin? Pag ikaw nagalit na inis na tuwa, ibig sabihin, nagiging emotional yung reaction mo dun sa nakita mo, nasi-short circuit yung utak mo eh. Hindi ka na nag-iisip ng maliwanag. Biglang, sa inis mo, click, like, share. Yun ang ginagawa ng mga nagbubudel. Kaya mabuting na napag-usapan at napag-isipan na itawag natin yung pangalan ng ating programa na Think Ka Muna. Kasi yun ang unang bagay na kailangan gawin natin mga kababayan. Para hindi kayo maloko, sandali, hinay-hinay. No, mag-isip muna. Kung di ka sigurado, huwag kang kumilos. Huwag mong i-share. Bago mag-react, bago mag-comment, o kahit anong gagawin mo, think twice. I-research mo kung if it needs information verifying. May search engines naman. Mga Yes. ganong tipo. Oh. Kung hinihingan ka ng OTP, ibigay mo na. Wag agad. yun. Okay. Pero, Sir Mon, I just want to go back to what you said, no? Because, again, if people are emotional, Yes. bigla-bigla yung mga ginagawa nila. And I know we already said it, think ka muna. Pero may tendencies nga yung tao to Correct. just hit the click button. Yes. Meron bang, what is the study that goes, that could be applied before that? Kasi it's one thing to say na, sige, hihinay-hinay lang ako. Sige, iisipin ko muna. Sige, research muna ako. But what is it that has to be done talaga? Or what you need to practice for you to be able to execute that? Yung, teka, iisipin ko muna. Well, okay. Ito, Denise, it's a question of developing the right habits. Kasi itong kinakalikot ng mga sa scam, alam nila kasi yung habit mo or yung natural tendency mo. If you talk with a psychologist, sasabihin nila, ito yung mga biases mo. Your confirmation bias or yung tinatawag nilang negativity bias. Kasi, halimbawa, ang mga tao, mas lalong sa balita, mas lalo silang nagre-react sa mga mga balitang yung may masamang. Yes. Kasi we are that's our psychology. Kaya kailangan, ang gusto natin gawin sa pamamagitan ng programang ito ay ipakita sa ating mga kapatid mga halimbawa, konkretong halimbawa kung paano nangyayari ito. At ang gusto natin mangyari is tignan nila yung sarili nilang karanasan. No, ano ba nangyari? No? Kasi maghanap ka ng isang pamilya dito sa Pilipinas na walang nakakakilala sa isang taong nabudol. Mahihirapan ka na. So ang importante, paano tayo matututo mula sa karanasan na yan? And that's what we hope we'll be able to do by putting out material, news reports, features, anong tawag nito? Interviews, no? Na magpapakita na, ito yung karanasan ng tao. Itong ginawa niya, itong dapat gawin. Ito yung solusyon.
Hindi siya madali. Akong unang aamin sa inyo. It's not going to be easy. Kasi nga, psychology ito eh. Ito yung bias natin eh. Inherent sa ating mga tao. Hindi, alam mo ito gusto ko sanang i-emphasize. Hindi porke nabubudol ka, bobo ka. Minsan nagkakaroon ng ganun reaksyon yung mga tao na, napakatanga mo naman, bakit ka nagpaloko? Hindi, sa totoo lang, yung mga gumagawa nito, ginaganon-ganon ka. Ginagamit yung psychology mo laban sa iyo. Yes. Kaya ikaw, ang gusto natin mangyari, mas maintindihan mo ang sarili mo. Doon ang simula eh. That is the beginning of wisdom. Na mas nakikilala mo yung sarili mo. Ano yung mga dapat mong iwasan? No? Mahirap ako, I will be the first to admit. But that is really the most important step. Kasi kung hindi mo magawa yan, walang katapusan ng problema. Ikaw bilang tech lolo, ang mga bata bilang mga lumalaking digital natives na sila, sinasabi nila, it's the much older generation daw, yung mas may tendency na mag-share ng mga mali-maling balita. Again, emotional kasi. Yes, some studies confirm that, no? Na kasi yung unang-una yung mga mas abante na sa buhay. Yan. Many of them hindi nila kabisado yung digital media. So, dahil hindi nga nila kabisado, mas madali silang nadadala. Okay, that's one. Also, sinasadya silang targetin. Yes. Bakit? Kasi kadalasan yung mga seniors, silang merong kakayahan, meron silang resources, meron silang pera. Kaya yung mga financial scams, madalas silang tinatarget talaga. Pero having said that, tulong-tulong sana ito eh. Halimbawa, yung mga bata, naturuan nila yung kanilang mga seniors. Oo. Kayo kasi, huwag nyo kayong understay. Kaya namin mga senior matuto. Makulit yung tatay ko na sabi niya, hindi, sabi na nabasa ko, may kakambal na robot si Obama. Oo. At na-frustrate siya nung walang ebidensya. Sir, alam mo, Sir Sherman, hindi kailangan ng high-tech na mga bagay-bagay. In fact, the greatest virus of all, campaign, alam niyo yung I Love You virus? Yes. Simpleng, fundamental na program lang yon. At tinarget, again, yung sinasabi mo, sir, na emotional, yung kahinaan ng human behavior. Yung tawagin na, I love you. Naku. Tapos saka-attach pangalan ko niya Dinista. So ikaw, ikiklik mo talaga siya. Delikado talaga yun. Hindi, seryoso. So yun yung vulnerability na pinapasok nitong mga taong. And yung gumawa na Pinoy pa, did not even expect na magka-crash yung buong stock market ng Europa, ng Inglaterra, etc. So, where to begin? At least may simula po dito sa kampanya natin. Yes. Well, naranasan mo na siguro kung meron nagsabi ng I love you sa'yo, nakukuryente yung puso mo, di ba? Hindi. Ako yung nanalo ka lang 10 million. Ay, parang mas Akin na yung kuryente OTP rin ako mo. doon. Yeah. Well, yun nga. Kasi you love it. Okay. Sir Mon. Mon pala. Saan? May website na ba na maaring puntahan? Halimbawa yung mga nanonood sa atin. At least mga baby steps. Well, we are going to start rolling out our digital property soon. Medyo nag-usap-usap pa internally. Pero gusto lang namin kaya kami were talking about it now para ma-alerto yung ating mga kababayan, mga kapatid. So that once we launch it, we're going to inform the public, and we'll channel people to those digital channels. Also, ang gagawin natin dito sa Media Quest Group, we will make MIL part of our Menusa news coverage. Yes. Para kung may mga balita na ayon yung it's within example. Recently there was a proposal to ban smartphones in schools. Bakit ba? Anong masama? Ano masama? Yun, magandang pag-usapan. No? Yes. Kasi, 75% of Filipinos meron na smartphone. We spend 3 to 4 hours every day sa smartphone. Alam mo ang sinasabi ng mga pag-aaral. Maraming mga bata na addict sa smartphone, nagiging isolated and lonely.
Alam mo ba, meron ng isang study that shows that Gen Z Filipinos are the second most lonely group in the world. And the most lonely group in Southeast Asia. Malungkot talaga tayo, no? Pero bakit number 1 tayo doon sa isang website na wag din natin Wag mo nang banggitin Sir Juan, yon. this deserves another discussion. Maganda yung nasimulan natin. Kasamaang palad, kulang yung oras Oo natin. nga eh. Di bale, Sir Juan, di bale. you Sige, will sige. be here again. Usap tayo ulit. Yes, Kasi sir. may pangalawang at pangatlong bahagi pa to. Okay, maraming think ka muna. Maraming salamat sa Ginoong Mon Esperto. Maraming salamat din. Thank you.